Alam mo ba na sa kabila ng modernong panahon may mga lugar pa rin sa mundo na pinag-aagawan ng mga bansa? Maaaring maliit lang ang mga ito, isang pirasong isla lang, isang bato sa gitna ng dagat o isang tipak ng lupa. Pero sa likod nito ay nakatago naman ang mga mahahalagang yaman, strategic location at historical significance. Kaya naman kahit ilang dekada o daang taon na ang lumipas, hindi pa rin malinaw kung sino talaga ang tunay na may-ari. Kaya naman sa video na ito, aalamin at susuriin natin ang mga pinakamainit na teritoryo na sabay inaangkin ng dalawa o higit pang bansa. Malalaman natin ang kanilang kasaysayan, dahilan ng alitan at kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang usapan tungkol dito. Pero bago yan ay paki-like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon simulan na natin. Number 10. Migingo Island. Isang napakaliit na isla sa gitna ng Lake Victoria ang naging sentro ng isa sa pinakakakaibang pagtatalo ng teritoryo sa mundo. Kilala ito bilang Migingo Island. Isang piraso ng lupa na tinatayang wala pang 2,000 metro kwadrado ang laki, halos kasukat lang ng isang basketball court. Ngunit sa kabila ng kaliitan nito, pinaninirahan ito ng mahigit 100 tao. Karamihan ay mga mangingisdang umaasa sa yaman ng lawa. Ang Lake Victoria mismo ay isa sa pinakamalaking lawa sa buong mundo at sagana sa isdang Nile perch. Isang uri ng isdang napakalaki at mahalaga sa lokal at pandaigdigang pamilihan. Dito nagsisimula ang gulo. Parehong Kenya at Uganda ang nagsasabing sakop nila ang isla at dahil sa kalabuan ng eksaktong hangganan sa mapa, walang malinaw na nananalo sa usapin ng pag-aari. Noong early 2000s, lumala ang tensyon. May mga pagkakataong parehong bansa ay nagpadala ng mga pulis at sundalo sa isla. Kung minsan ay magkatabi pa ang kanilang mga kampo. Tila nakabantay kung ano ang magiging susunod na hakbang ng kabilang panig. Ang mga residente naman, na sanay na sa ganoong eksena, ay patuloy lang sa kanilang pangingisda at pamumuhay. Parang normal lang ang lahat kahit may mga armadong bantay sa paligid. Bukod sa pangingisda, naging mahalaga ang Migingo dahil sa kalakalan. May mga maliit na tindahan, bar at simpleng tuluyan para sa mga mangingisda mula sa iba't ibang lugar. Ngunit ang kita mula rito, lalo na mula sa Nile perch, ay patuloy na nagiging dahilan ng pagtatalo. Sa mata ng mga politiko, ito ay isang estratehikong lokasyon na nagbibigay ng kontrol sa malaking bahagi ng lawa. Hanggang ngayon walang pinal na kasunduan kung sino talaga ang may-ari ng Migingo. Para sa ilan, simpleng piraso lang ito ng lupa. Pero para sa Kenya at Uganda, ito ay simbolo ng pambansang soberanya, kabuhayan at kapangyarihan sa rehiyon. Sa kabila ng lahat nananatiling buhay at abala ang isla. Isang maliit ngunit makapangyarihang patunay na minsan, kahit ang pinakamaliit na lugar sa mapa ay pwedeng magdala ng pinakamalaking sigalot. Number 9. Diaoyu, Senkaku Islands. Sa silangang bahagi ng East China Sea, matatagpuan ang isang maliit ngunit lubhang kontrobersyal na grupo ng mga isla na kilala bilang Diaoyu Islands sa China at Senkaku Islands sa Japan. Sa unang tingin, parang simpleng mga batong nakalubog sa gitna ng dagat, walang permanenteng naninirahan at tila walang saysay. Pero sa likod ng katahimikan nito, nag-uumapaw ang tensyon at kasaysayan. 10 maliliit na pulo at batuhan lang ang kabuuan nito, pero napakalaki ng halagang nakataya. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng isa sa pinakamayamang pangingisdaan sa rehiyon at ayon sa mga pag-aaral, posibleng may nakatagong langis at natural gas sa ilalim ng karagatang nakapalibot dito. Dahil dito parehong China at Japan ang mariing nag-aangkin sa mga isla at idinadagdag pa ng Taiwan ang sarili bilang karagdagang claimant. May malalim na ugat ang alitan. Sa pananaw ng China at Taiwan, ang DOU ay matagal ng sakop ng kanilang teritoryo bago pa man ito mapasailalim sa Japan noong huling bahagi ng 19th century matapos ang First Sino-Japanese War. Sa kabilang banda, iginiit ng Japan na ayon sa kanilang historical records, wala talagang malinaw na pagmamay-ari noon ang mga isla kaya't isinama nila ito sa kanilang teritoryo noong 1895. Lalong tumindi ang tensyon noong 1970 nang maglabas ang United Nations ng ulat na posibleng mayaman ang lugar sa oil reserves. Simula noon nagkaroon ng mga banggaan sa dagat, protesta sa mga kalye at matinding palitan ng pahayag sa pagitan ng mga pamahalaan. Hindi rin mabilang ang mga pagkakataong nagpadala ng Coast Guard at military ships ang bawat panig sa paligid ng mga isla para ipakita ang kanilang sovereignty.
Sa kabila ng maliit na sukat nito, mas maliit pa kaysa ilang barangay sa Pilipinas, ang Diaoyu Senkaku Islands ay naging simbolo ng pambansang pride at estratehikong kapakinabangan para sa tatlong claimant. Hanggang ngayon wala pang malinaw na kasunduan kung sino talaga ang may tunay na karapatan dito at nananatili itong isa sa mga pinakamaselang flashpoint sa Silangang Asya. Number 8, Dokdo, Takeshima. Sa gitna ng malawak na dagat sa pagitan ng Japan at South Korea, may dalawang maliliit na batuhan na naging mitya ng matinding alitan sa loob ng maraming dekada. Sa Korea tinatawag itong Dokdo, habang sa Japan naman ay kilala bilang Takeshima. Kahit maliit at tila walang halaga sa unang tingin, ang dalawang batong ito ay may bigat na kasing bigat ng isang bansa pagdating sa isyu ng pambansang pride at soberanya. Ang Dokdo, Takeshima ay may sukat na halos 10 ektarya lang. Mas maliit pa kaysa isang tipikal na subdivision sa lungsod. Pero nakapalibot dito ang malawak na karagatan na sagana sa isda at posibleng may nakatagong yaman tulad ng natural gas at mineral. Para sa parehong Japan at South Korea, hindi lang ito usapin ng teritoryo. Ito rin ay simbolo ng kasaysayan at karapatan sa kanilang sariling lupa at dagat. Mula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo, nagsimula na ang tensyon sa dalawang bansa hinggil sa mga batong ito. Noong panahon ng kolonisasyon ng Japan sa Korea, 1910 hanggang 1945, isinama ng Japan ang Takeshima sa kanilang teritoryo. Pero ayon sa South Korea, matagal ng kanila ang Dokdo bago pa man dumating ang mga Hapones. Matapos ang World War II, ibinalik sa Korea ang maraming teritoryo na sinakop ng Japan. Ngunit nanatiling magulo ang usapin sa Dokdo Takeshima dahil hindi ito malinaw na nabanggit sa mga kasunduan. Noong 1954, nagpadala ang South Korea ng maliit na contingent ng pulis at itinatag ang kanilang presensya sa mga isla na hanggang ngayon ay kanila pa ring pinoprotektahan. Hindi rin maikakaila na tuwing lumalapit ang pangingisda o military vessels ng alinman sa dalawang bansa sa lugar na ito, agad itong nagiging headline sa balita. Lalong umiinit ang tensyon tuwing may opisyal na bumibisita sa mga isla dahil ito ay tinuturing ng kabilang panig bilang provokasyon. Hanggang sa kasalukuyan walang malinaw na kasunduan kung sino ang may tunay na karapatan sa Dokdo Takeshima. Ngunit isang bagay ang tiyak para sa parehong South Korea at Japan, ang dalawang batong ito ay hindi lamang basta piraso ng lupa sa dagat, kundi sagisag ng kanilang pambansang dignidad at kasaysayan. Number 7, Snake Island. Sa kanlurang bahagi ng Black Sea, matatagpuan ang isang maliit ngunit napaka-kontrobersyal na piraso ng lupa na kilala bilang Snake Island o sa lokal na tawag na Zmini Island. Sa unang tingin para lang itong tipikal na bato sa gitna ng dagat, may sukat na halos 72,000 metro kwadrado lang. Pero sa mata ng mga bansang malapit dito, isa itong mahalagang estratehikong lokasyon. Noong mga nakaraang dekada, naging sentro ito ng alitan sa pagitan ng Ukraine at Romania. Bakit? Dahil sa potensyal nitong kontrolin ang mga karagatan sa paligid at sa posibleng yaman na taglay ng ilalim ng dagat dito, kabilang na ang langis at natural gas. Ang simpleng isla na ito ay nagiging parang gintong susi para sa sinumang makakapag-angkin nito. Noong panahon ng Unyong Soviet, malinaw na bahagi ito ng teritoryo ng Soviet Ukraine. Ngunit nang bumagsak ang USSR noong 1991, biglang lumabo ang usapan kung sino talaga ang may karapatan dito. Pinanindigan ng Ukraine na kanila ang isla, samantalang iginiit ng Romania na may legal at historical silang basehan para angkinin ito. Umabot pa sa International Court of Justice sa The Hague ang usapin, kung saan pinag-aralan ng detalyado ang kasaysayan, mga dokumento at geographical na aspeto ng isla. Noong 2009, naglabas ng pinal na desisyon ng korte na natili ang soberanya ng Snake Island sa Ukraine. Ngunit binigyan ng karapatan ang Romania sa malaking bahagi ng katubigan sa paligid nito na mayaman sa natural resources. Ngayon hindi lang simpleng simbolo ng teritoryo ang Snake Island, kundi isa ring patunay na kahit ang pinakamaliit na lupain ay maaring maging dahilan ng matinding diplomatikong labanan. Sa mata ng mundo, isa itong halimbawa kung paano nagiging komplikado ang isyu ng soberanya kapag may nakataya na likas na yaman at estratehikong lokasyon. Number 6, Paracel Islands. Sa gitna ng South China Sea, may kumpol ng higit sa over 30 maliliit na isla, bahura at buhanginan na kilala bilang Paracel Islands. Walang permanenteng sibilyan dito, ngunit napakalaki ng bigat nila sa politika at seguridad ng rehiyon. Bakit?
dahil sa estratehikong lokasyon nila sa mga pangunahing daanan ng kalakalan sa Asya, sa saganang pangingisda sa paligid at sa matagal ng hinala na may mga reserba ng langis at natural gas sa ilalim ng dagat. Tatlong panig ang nag-aangkin, China, Vietnam at Taiwan. Sa kasalukuyan, kontrolado ng China ang buong kapuluan. Mula pa noong 1974, nang magkaroon ng sagupaan sa pagitan ng Chinese Forces at South Vietnamese Navy. Doon nagsimula ang de facto na pamamahala ng Beijing sa mga isla. Mula noon sunod-sunod ang pagtatayo ng pasilidad, mga airstrip, daungan, radar station at mga sistemang pangdepensa kabilang ang surface-to-air missiles. Dahil dito lalong tumitindi ang nerbiyos sa rehiyon, hindi lang para sa Vietnam na hindi kailanman umurong sa kanilang pag-aangkin mula pa noong 17th century, kundi pati na rin para sa iba pang bansa sa Southeast Asia na apektado ng galaw sa South China Sea. Sa pananaw ng China, ang paracels ay di maihihiwalay na bahagi ng kanilang teritoryo. Madalas nilang tinutukoy ang lumang mga mapa at tala ng paglalayag bilang ebidensya. At pinalalakas pa ito ng kanilang mas malawak na pag-assert sa dagat gamit ang tinatawag na 9-dash line. Sa kabilang banda, iginiit naman ng Vietnam na matagal na nilang pinangasiwaan ang mga isla na kinilala umano ng magkabilang pamahalaang Vietnamese bago pa ang muling pagkakaisa. Para sa Taiwan, umaalinsunod ang kanilang posisyon sa historikal na basehang kapareho ng China. Kahit hiwalay ang kanilang administrasyon, hindi lang lupa ang usapan dito. Tubig at himpapawid ang tunay na battlefield. Ang mga karagatang nakapaligid ay sakop ng posibleng 200 nautical mile exclusive economic zones kung susundin ang mga alituntunin ng batas dagat. Kaya anumang kontrol sa mga isla ay nakakaapekto sa pangingisda, paggalaw ng barko at posibleng energy exploration. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng airstrip at long-range radar sa paracels ay nagbibigay sa sinumang may hawak nito ng kakayahang magbantay at mag-project ng puwersa sa malaking bahagi ng South China Sea. Dahil sa bigat ng isyong ito, hindi maiiwasang magkalapit ang mga barko at eroplano ng mga claimant, minsan pilahan, minsan dikitan, na may kasamang Coast Guard, Maritime Militia o Military Patrol. Paminsan-minsan, nagkakaroon din ng freedom of navigation operations mula sa mga bansang wala namang claim gaya ng United States para hamunin ang sobrang lawak na pag-aangkin at itaguyod ang malayang paglalayag. Bawat ganitong engkwentro ay may kalakip na panganib. Sapat ang isang maling kalkulasyon para lumala ang tensyon at mauwi sa mas malubhang insidente. Sa madaling sabi, kahit wala kang makitang mataong komunidad sa Paracel Islands, para silang tornilyo na kumakapit sa buong mekanismo ng kalakalan at seguridad sa Asya. Kung sino ang may kontrol dito, may bentahe sa dagat, sa himpapawid at posibleng sa enerhiya sa hinaharap. Kaya hanggang ngayon nananatili itong isa sa pinakamainit na piraso ng teritoryo sa buong rehiyon. Number 5, Baekneung Island. Malapit sa mismong hilagang dulo ng Yellow Sea, halos dikit na sa hangganan ng North Korea, naroon ang Baekneung Island, isang piraso ng lupa na pag-aari ng South Korea pero parang nasa bakuran na ng kalaban. Para sa mga hindi pamilyar sa mapa, mas malapit pa ang isla na ito sa Pyongyang kaysa sa Seoul, kaya hindi katakatakang laging laman ng tensyon ng lugar na ito. Ang Baekneung ay may habang humigit kumulang 14 kilometers at tahanan ng libu-libong sibilyan, karamihan ay mangingisda. Pero sa kabila ng simpleng pamumuhay dito, ang isla ay literal na nasa gitna ng isang geopolitikal na minahan. Isang simbolo ng patuloy na hindi pagkakasundo sa pagitan ng North at South Korea mula pa noong Korean War. Matapos ang giyera noong 1953, itinakda ang Northern Limit Line o NLL bilang de facto maritime boundary. Problema lang, hindi ito kinikilala ng North Korea na may sarili nilang iginuhit na hangganan na mas pababa, halos sumasakop sa paligid ng Baekneung. Kaya't sa tuwing pumapasok ang mga mangingisda ng South Korea sa mga lugar na sa tingin nila'y kanila, tinataboy o hinuhuli sila ng North Korean patrol boats. At kabaliktaran din, hindi lang pangingisda ang issue dito. Ang lokasyon ng isla ay perpektong vantage point para sa military surveillance. Sa malinaw na panahon, kaya mong makita mula sa baybayin ng Baekneung ang ilang pasilidad ng North Korea gamit ang high-powered binoculars. Dahil dito may mga permanenteng military outposts at radar stations ang South Korean Army dito. Kasama na ang anti-aircraft defenses at coastal artillery na nakatutok sa hilaga. Pero hindi puro giyera ang kwento ng Baekneung. Kilala rin ito sa kahanga-hangang kalikasan. May malalawak na buhangin, migratory bird sanctuaries, at mga diving spot kung saan makikita ang bihirang marine life.
Mayroon ding mga kwentong lokal tungkol sa World War II at Korean War, kung saan ang isla ay naging base ng mga operasyon ng Allied Forces. Gayunpaman, ang katahimikan dito ay madalas nababasag ng mga insidente. Isa sa pinakatumatak ay ang March 26, 2010 torpedoing ng ROKS Chonan, isang South Korean Navy corvette malapit lang sa Baenyong. Ayon sa investigasyon, North Korean torpedo ang sumira sa barko. Ikinamatay ng 46 na mandaragat. Maring itinanggi ito ng North Korea. Pero mula noon ay lalo pang humigpit ang seguridad sa paligid ng isla. Para sa South Korea, ang Baenyong ay higit pa sa piraso ng lupa. Isa itong simbolo ng matibay na paninindigan laban sa banta mula sa hilaga. Para naman sa North Korea, isa itong nasa maling kamay na teritoryo na dapat nilang mabawi. At habang walang malinaw na solusyon sa sigalot, mananatiling isang maliit pero napakahalagang piraso ng geopolitical chessboard ang Baenyong Island. Number 4, Aegean Islands. Sa pagitan ng silangang baybayin ng Greece at kanlurang bahagi ng Turkey ay matatagpuan ang malawak at nakamamanghang Aegean Sea na pinupuno ng mahigit 6,000 na isla at islets. Pero sa likod ng malaparaisong tanawin, malinaw na makikita ang isa sa pinakamatagal at pinakamasalimuot na alitan sa rehiyon, ang pagtatalo sa ilang isla ng Aegean. Karamihan sa mga isla ay opisyal na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Greece, pero ilang piraso ng lupa, lalo na ang maliliit na batuhan at islets, ay inaangkin din ng Turkey. Ang tensyon ay nagsimula pa noong maagang bahagi ng ika-20 siglo matapos ang pagbagsak ng Ottoman Empire. Sa ilalim ng mga kasunduang tulad ng Treaty of Lausanne noong 1923, itinalaga sa Greece ang karamihan sa mga isla, pero hindi naging malinaw kung kanino eksaktong mapupunta ang ibang maliliit na islets. Dahil sa kakulangan ng malinaw na delineation, maraming pagkakataon na halos magkasalpukan ang mga Navy at Air Force ng dalawang bansa sa hangganan ng dagat. Isa sa mga pinakasikat na insidente ay ang Emiya-Kardak Crisis noong 1996, kung saan parehong nagpadala ng mga sundalo at barko ang Greece at Turkey sa paligid ng dalawang maliliit na bato sa gitna ng dagat. Umabot sa punto na nagkaroon ng armadong tensyon at muntik nang sumiklab ang digmaan, pero napigilan ito sa huling sandali dahil sa internasyonal na pressure. Bukod sa mismong lupain, malaki rin nang nakataya sa kontrol ng mga isla, lalo na ang Exclusive Economic Zones o EEZ. Ang mga karagatang nakapalibot dito ay mayaman sa isda, posibleng deposito ng langis at natural gas, at estratehikong ruta para sa shipping at militar. Kaya't bawat metro ng dagat at bawat maliit na islet ay may malaking halaga para sa parehong bansa. Para sa Greece, ang mga isla ng Aegean ay hindi lamang teritoryo, kundi bahagi ng kanilang kultura, kasaysayan at kabuhayan ng mga lokal na residente. Para naman sa Turkey, ang ilan sa mga isla ay itinuturing nilang sobrang lapit na sa kanilang mainland para hindi isama sa kanilang soberanya. Sa kabila ng paulit-ulit na negosasyon, military drills at arbitration attempts, wala pa ring malinaw na resolusyon sa issue. At habang patuloy na umiinit ang tensyon sa Eastern Mediterranean dahil sa energy exploration at military alliances, nananatiling sensitibong pulbura ang mga Aegean Islands. Handa itong sumabog kung sakaling magkamali ng isang hakbang ang alinman sa dalawang panig. Number 3, Spratly Islands. Sa gitna ng South China Sea, makikita ang isa sa pinakakontrobersyal at pinakamatinding pinag-aagawang teritoryo sa buong mundo, ang Spratly Islands. Binubuo ito ng mahigit 100 na isla, reef at sandbars. Karamihan ay maliit, mababaw at walang permanenteng residente. Pero sa kabila ng tila walang halagang itsura, ang mga batuhang ito ay may napakalaking strategic at economic value. Ayon sa mga eksperto, ang paligid ng Spratlys ay isa sa pinakamayamang fishing ground sa planeta at may malalaking reserba ng langis at natural gas na posibleng umabot ng trillions of dollars ang halaga. Bukod pa dito, ito rin ay nasa gitna ng isa sa pinakamataong shipping lanes sa mundo, daan ng halos 1/4 ng global maritime trade. Kaya't hindi nakapagtataka na 6 na bansa ang nag-aangkin ng kabuuan o bahagi ng Spratly Islands: China, Vietnam, Philippines, Malaysia, Taiwan at Brunei. Sa kabila ng malinaw na distansya mula sa mainland ng iba't ibang bansa, lahat ay may kanya-kanyang historical at legal basis sa kanilang claim. Halimbawa, ginagamit ng China ang tinatawag na 9-dash line na ayon sa kanila ay base sa sinaunang maritime maps. Sa kabilang banda, ipinaglalaban ng Pilipinas ang ilang bahagi nito, lalo na ang Kalayaan Island Group
batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at proximity sa kanilang teritoryo. Noong mga nakaraang dekada, lumala ang tensyon dahil sa reclamation projects at militarisasyon ng ilang isla. Pinakakilala dito ang ginawang artificial island building ng China, kung saan pinalawak ang mga dating reef at tinayuan ng airstrips, radars at military installations. Nagdulot ito ng malawakang protesta mula sa ibang claimant countries at international community na nagsasabing lumalabag ito sa freedom of navigation at environmental protection. Sa Pilipinas, naging simbolo ng issue ang Pag-asa Island kung saan may maliit na komunidad ng mga Pilipinong naninirahan kasama ang military detachment. Dito, araw-araw ay ramdam ang tensyon dahil may mga pagkakataon na namamataan ang Chinese Coast Guard at militia vessels na nagbabantay sa paligid. Noong 2016, isang landmark ruling mula sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang nagsabing walang legal na basihan ng 9-dash line ng China at pabor sa Pilipinas ang desisyon. Pero hanggang ngayon hindi ito kinikilala ng Beijing at patuloy pa rin ang kanilang presensya sa lugar. Ang Spratly Islands ay nananatiling parang chessboard sa gitna ng dagat. Bawat galaw ay pinag-iisipan, bawat isla ay parang piyesang mahalaga sa grand strategy ng mga bansa. At habang tumitindi ang kompetisyon sa energy resources at maritime control, malinaw na mananatili itong isa sa pinakamainit na flashpoint sa Asia sa mga susunod na taon. Number 2, Iodo, Suyan Rock, Socotra Rock. Sa malalim na bahagi ng East China Sea, matatagpuan ang isang maliit na bahura na tinatawag na Iodo ng South Korea at Suyan Rock naman ng China. Sa mga mapa, kilala rin ito bilang Socotra Rock. Kahit hindi lumilitaw sa ibabaw ng dagat at palaging nakalubog sa tubig, isa ito sa pinagtatalunang maritime territories sa Asia. Ang Iodo ay nasa humigit kumulang 155 kilometers mula sa timog ng Marado Island ng South Korea at mga 280 kilometers naman mula sa silangang bahagi ng China. Dahil wala itong permanenteng lupang nakalitaw, hindi ito pwedeng ariin bilang island sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Pero maaari pa ring maging sentro ng maritime boundary disputes dahil sa Exclusive Economic Zones o EEZ na nakapalibot dito. Noong 1995, itinayo ng South Korea ang Iodo Ocean Research Station sa ibabaw ng bahura para magsagawa ng climate at oceanic studies. Ayon sa Seoul, purely scientific at safety purposes ang dahilan. Lalo na't delikado ang lugar sa mga barkong dumadaan dahil mababaw ang ilalim ng dagat dito. Ngunit hindi ito nagustuhan ng Beijing na nagsabing sakop ng kanilang maritime jurisdiction ang bahura. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay lalong lumala nang magpahayag ang China ng kanilang sariling Air Defense Identification Zone o ADS noong 2013 na sumasaklaw sa Iodo. Tinuliksa ito ng South Korea at nagsagawa sila ng military patrols sa paligid para ipakita ang kanilang presensya. Sa kabila ng mainit na diplomatikong palitan, nananatiling hindi armadong sagupaan ang sitwasyon. Patuloy ang operasyon ng South Korea sa kanilang research station at patuloy ding iginigiit ng China na ang Iodo ay sakop ng kanilang historical maritime territory. Kung titingnan, parang maliit at walang kwentang bato lang ito sa gitna ng dagat. Pero sa mundo ng geopolitics, ang bawat piraso ng bahura ay maaaring maging susi sa malawak na teritoryo sa karagatan at sa lahat ng yamang taglay nito. Number 1, Perejil Island, Leyla Island. Sa pagitan ng baybayin ng Morocco at ng teritoryong Espanyol sa Ceuta, may maliit na piraso ng lupa na kilala sa Spain bilang Perejil Island at tinatawag namang Leyla Island ng Morocco. Sa unang tingin, parang wala itong halaga. Walang permanenteng tirahan, walang infrastruktura at napakaliit lang ng sukat. Pero ang bahaging ito ng dagat sa Strait of Gibraltar ay isa sa pinakaimportanteng rutang pandagat sa buong mundo. At yun ang dahilan kung bakit naging sentro ito ng tensyon. Matagal nang pinagtatalunan ng Spain at Morocco kung sino ang tunay na may-ari ng isla. Para sa Morocco, natural na bahagi ito ng kanilang teritoryo dahil sobrang lapit nito sa kanilang mainland. Para naman sa Spain, kabilang ito sa kanilang plazas de soberania, mga maliliit na teritoryong hawak nila sa baybayin ng North Africa simula pa noong panahon ng kolonyalismo. Noong 2002, biglang lumala ang alitan ng magpadala ang Morocco ng isang maliit na grupo ng paramilitary forces sa isla, di umano'y para magbantay laban sa human trafficking at illegal migration.
ngunit itinuring ito ng Spain bilang paglabag sa kanilang soberanya. Mabilis silang nagpadala ng mga special forces sa isang operasyon na tinawag na Operasyon Romeo Sierra. Sa loob lamang ng ilang oras, nabawi ng Spain ang isla ng walang putok ng baril at pinalayas ang mga puwersa ng Morocco. Matapos ang insidenteng iyon, nagkaroon ng diplomatic mediation sa tulong ng Estados Unidos. Napagkasunduan na parehong walang permanenteng puwersang militar ang dalawang bansa sa isla, pero hindi nito naresolba ang issue ng tunay na may-ari. Hanggang ngayon parehong patuloy na inaangkin ng Spain at Morocco ang maliit na batong ito sa gitna ng dagat. Maaring tila walang halaga sa iba ang Pergil Island, pero sa larangan ng geopolitics, bawat pulgada ng lupa sa strategic waterways ay kapantay ng ginto, lalo na kung malapit ito sa isang mahalagang choke point gaya ng Strait of Gibraltar.